Ako po ay isang marketing director sa International Marketing Group, isang financial educator, and at the same time, isa din po akong associate financial planner. No? Sa kasalukuyan po, ako po ay nandito sa South Korea. Nagtatrabaho, 7 years na po ako rito. Isang OFW, isang breadwinner, dating gastador, pero dahil sa tulong ng IMG, bago ko po ang lahat. At handang-handa na po ako sa aking kinabukasan. Dahil kahit papaano, kompleto na po tayo. Meron tayong healthcare, life insurance, investment, and so on and so forth. So sa ngayon guys, let's go na for our topic. No? So ano ba ang posibleng mangyayari kapag ang isang tao ay kulang sa pag-aaral ng financial education? Ito siya guys. Many good people fail. Many hardworking, smart, young, and old people fail. Many teachers, mga guro, OFWs, doctors, engineers fail, retiring without enough savings. So guys, regardless po kung ano po yung katayuan natin sa buhay, kapag wala po tayong pag-aaral about financial education, nightmare po ang posibleng kahinat na natin pagdating ng araw. So no one plans to fail, but why people fail? So they fail to plan. Nangunguna na yun dyan, of course. Walang plano. They have a plan, but fail to take action. Merong plano, pero hindi naman ini-execute. Or they executed the plan, but the plan is wrong. Nag-execute ng plano, may planong ginawa, ang problema, ang planong ginawa ay mali. So ganito dapat. So first, dapat we need to equip ourselves with the right informations. We should educate ourselves first, di ba? So dapat kailangan din nating educate ang ating sarili, with the right informations. And after that, kung meron na tayo noon, that's the time na we make a decision, And of course, pag meron na tayong tamang decision, panigurado dyan, meron na tayong tamang plano dyan. Right action, and then right direction, and then sigurado dyan kapag sinunod natin yung tamang steps, ang resulta po niyan ay positive, the right result. So, proceed tayo now. So, why do we need financial education? So, bakit ba kailangan natin 'yan? So, ito pang unang dahilan kung bakit kailangan natin ng financial education, wrong money mindset. So, many people believe that financial education is only for the wealthy. Mali, bakit? Imbis na tayo dapat yung mga hikaos po sa buhay or yung mga medyo mga mahirap nating kababayan, dapat sila po ang mangunguna sa pag-aaral ng financial education. Hindi lang po ito para sa mga mayayaman. Kaya pa ang mga mayayaman, lalong lumayo mayaman kasi meron po silang pag-aaral na ginagawa or ginawa about financial education. Many believe that the solution to financial challenges is borrowing money. So yung iba, inaakala nila na pag nangungutang sila ng pera, makawala sila sa financial challenges. Mali, kasi the more you borrow money, mababaon ka sa utang, until such time na di ka na makabayad, malaking problema yan, di ba? Some say, the poor people don't need to save. So sinasabi naman ng iba, ang mga mahirap na tao, hindi daw dapat mag-ipon. Mali pa rin. Kaya nga mahirap. Lalo kang maghihirap kapag di ka mag-ipon, di ba po? So yung iba naman, umaasa na lang sa swerte. What is this? Example, nga pagtaya ng luto, yung mga gambling, sugal. So isipin natin guys na pag sa mga ganyan, mas marami po ang talo kumpara sa panalo. Kaya mas maigi na pong wag na lang po. Might as well. No? So many belong to a community of spenders who do not believe in preparing for their future. So yung iba, actually ganito ako rati eh. Happy-go-lucky, gastos dito, gastos doon. Wala akong pakialam sa paghanda para sa aking future. Pero ngayon, nung nakilala ko si IMG, napakalaking impact po nito sa aking buhay, no? And at the same time sa aking pamilya, no? So sana guys, kayo din. So ito po yung mga maling akala. So baguhin na po natin ha.
So pangalawang rason bakit kailangan natin pag-aralan ang financial education, ano? Low savings and high debt. Mababang savings, mataas ang utang. So many people use their credit cards as emergency fund. So yung iba, ginagamit nila ang pagbili ng mga bagay-bagay using their credit cards without even knowing na kapag ito hindi natin nabayaran sa tamang panahon, ay nag-accumulate pa ito ng compound interest. Yung si compound interest, yung tubo natin, pag di natin mabayaran, tumutubo pa rin po ito. And then, many people can't retire at the age of 65 dahil sa utang. So, napakarami po, even here in South Korea, napakarami ko pong mga kakilala or mga kaibigan na na kahit may edad na, matagal na rito, matanda na, hindi pa rin sila po pwedeng umuwi dahil may mga binabayaran pa ring utang. So, kaya sana guys, maano po natin sa ating isipan kung gaano po kahalaga ito, no, yung pag-aaral ng financial literacy. Most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. Yung iba naman hindi na alam kung paano i-manage ang kanilang mga utang. Ang utang na po ang nagmamando or nagmamanage sa kanila. So sana guys, maiwasan natin ito, no? So their salary move from hand to mouth, to hand to hand, excuse me, to touch me not. When we see mouth to hand to mouth, pagkatanggap ng sahod, bili lang pagkain lang, hand to hand, nakasanla. Yung iba dahil malaki ng pagkakautang, hindi na nawakan, nandun na sa ibang tao. Di ba? So yung iba naman sa ating mga kababayan, mas inuuna pa yung mga car loans, housing loans, salary loans, credit card debts, pagkuha ng credit cards, kaysa sa investments, di ba? So, guys, sana itong topic natin for today, sana makatulong po sa inyo, no? Nang sa ganun, magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. So, baon sa utang, kapag ang isang tao po ay baon sa utang, sigurado po niyan, hirap mag-retire. Alright? Itong third, saving the wrong way, ito po yung pangatlong reason bakit kailangan natin mag-aaral ng financial literacy, ano? So, saving the wrong way. So, sa pag-save po kasi, merong mga tamang formulas, ano? So, OFWs, teachers, professionals, seafarers with nothing after working for 20, 30 years because they did not know the power of compound interest. When we say compound interest, simple as ganito lang po siya. Kapag nag-invest po tayo sa mga investment vehicle na nagbibigay ng certain percentage like mutual fund, yan, nagbibigay ng 6 to 10% per annum po siya. Ang pera po natin dyan ay tumutubo. Ang interest po ay mag-i-interest pa rin po siya. Iyon po ang kagandahan. Itong power of compound interest din po guys, ito po yung sekreto ng mga mayayaman, ano? Kaya pag-alagala lang sila, pabakasyon-bakasyon, dahil alam nila ang power of compound interest. So Filipinos are the only people in the world with 13-month pay. Pero anong ginagawa ng ating mga kababayan? 'Di ba? Pagkatanggap ng sahod. Actually, yung iba nga wala pa yung 13-month pay, iniisip na kung ano yung bibilhin. Yung iba naman, nangungutang na kasi may inaasahang pambayad yung 13-month pay. Nga, 'di ba? We will have multi-millions in retirement funds if we only know how to save the right way. Tama po yan, guys. So sana mabago na po yung mindset natin. Hindi alam ang tama. Kaya dito sa IMG, tinuturo po namin kung ano yung tama. Yun po. So as for now, guys, yun po yung reasons kung bakit kailangan natin ng financial literacy, no? So ito naman, ito yung posibleng mangyayari sa atin pagdating natin ng ating katandaan kapag yung mga reasons na yon ay hindi natin maagapan, hindi natin nasosolusyonan. So gusto nyo ba na ito yung kasasapitan natin pagdating ng ating retirement years, ano? So ito po ay pag-aaral na nakabase sa mga senior citizens sa Philippines, ano?
long-term effects of financial ignorance. So 30% forced to work. So kahit di na kayang ng katawan, pinipilit pa rin dahil hindi na paghandaan. Siguro during younger years, walang ginawa kundi magwaldas, 'di ba? So sana wag tayong mabilong sa ganun, ano? So yung iba naman 40% nagre-rely lang po sa kanilang mga anak. Tama naman po 'yan kasi nakaugalian na natin, pero as much as possible, isipin na rin po natin na ang ating mga anak in the coming years or in the coming future, magkakaroon din po sila ng family. So, ibig sabihin, when they have family, meron din po silang responsibilities, di ba? So, imbis na maging pabigat tayo, ngayon pa lang, kung may trabaho tayo, we have the capacity, gawin na natin yung tama, di ba? So, yung iba, 20% abandon or iniiwanan lang po sa home for the aged, di ba? How worst naman. Mas okay pa nga to eh. Nasa nasa orphanage sila. How much more yung iba nating mga anak, mga kababayan diyan na ang kanilang mga magulang ay iniiwanan lang kung saan-saan. Yung iba nasa bangketa lang, sa mga kamag-anak na pinababayaan lang din, nasa kalsada, nasa tulay, sa lalim ng tulay, 'di ba? Gusto ba natin ng ganon? So guys, isipin natin kung bakit napakahalaga po ang pag-aaral ng financial literacy, 'di ba? So yung iba diyan, 8% po sa ating mga senior citizens sa Pilipinas umaasa po sa pensions. Ano ba itong pensions na ito? Ito po yung hinuhulog natin sa government, like for example itong SSS. Guys, one thing, napakaganda po ng programa ng ating gobyerno para sa ating mga kababayang mga Pilipino, sa ating lahat. But the problem is hindi po ito magiging sapat para sa ating mga pangangailangan, lalo na sa ating pagtanda, kasi po during our older years, unang-unang problema diyan yung ating katawan. Naniningil po 'yan, maraming sakit. Baka yung pension po sa pambili pa lang ng mga gamot, mga tableta, kulang pa po. How much more po yung mga pagkain natin? Paano na lang kung wala kang pension, di ba? So guys, lamang po ang may alam. Sana po matulungan din natin ang ating sarili. Wala pong ibang tutulong sa ating sarili kundi tayo din po mismo, di ba? So sa Pilipinas po, 2% lang po ang financially independent, meaning to say 2% lang po ang nag-i-enjoy ng financial freedom sa Pilipinas. So guys, sana doon sa video, sa topic mo natin for today, sana naman may nai-impart ako na knowledge sa inyo, ano? Dahil gusto ko po talagang tumulong eh. Kasi ako po, ganun po kasi ako rate eh. Wala din pong alam, kaya walang nangyayari sa mga pinaghirapan ko, ano. So ngayon po, I'm so glad naging part po ako ng IMG. Napakarami ko pong knowledge na nakukuha sa kanila, no. So yan po ang ating topic for today. Kung may gusto po kayong itatopic natin, pwede niyo po kayong mag-comment sa baba, no. Message po kayo kung ano yung gusto niyo pong topic about financial literacy, no. Itatakal po natin yan. Salamat ng madami. Sana po nakatulong ng malaki ito sa inyo, ano. So stay safe mga kapatid, mag-iingat po. Para po doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking munting channel, sana po, please po, subscribe po kayo. Nang sa ganun ay ganahan naman po tayong tawag nito. Ganahan po tayong gumawa ng mga video materials na napaka-informative po na para po sa ating lahat, ano. So that's the end of my topic for today. Maraming salamat po, and to God be the glory. God bless po sa ating lahat.